go. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen? Sapagkat pag sinasabi natin ito, ano po yon? It is a declaration of faith to be spiritually fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil kanino? Kay Jesus Christ. Is that true? Amen. Okay, so let's begin. It's time to learn. Our topic for today is on the third leg of our series, Love Never Fails. Amen mga kapatid? Ang pag-ibig na hindi tumitigil, hindi humihinto, at hindi napapagod. Amen po mga kapatid? So, ang una nating gagawin ay, let me begin with this lesson with a question. No? Tanong, next po, what does love never fail means? Sapagkat sinabi natin nga ng love ay hindi nag-fail, hindi tumitigil, anong ibig sabihin kapag sinabi nating love never fails? Let's read from the context in 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Hanggang letter A po yan. Sa NIV naman po tayo. So last time it's in a God's Word version. Ito NIV. Pakibasa po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Love, agape, is patient. Love is kind. Love does not envy. It does not boast. It is not proud. Verse 5, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Verse 6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. 7, it always protects, it always trusts, it always hopes, always perseveres. Last verse, verse 8, love never fails. Sabihin nga natin, love never fails. Amen mga kapatid? So yun yung ating pag-aaralan ngayon. So we will focus on that last verse. Love never fails. Amen? At nabasa na natin yan. Pag tinanong saan matatagpuan yung love never fails, definitely it is found in 1 Corinthians chapter 13. Amen po mga kapatid? And also this verse, this chapter is called the supreme excellent way of Christian love. No, ito yung pagmamahal ng mga Christian. Sino po yung mga Christian dito? Taas ang kamay. Iba na ba tayong magmahal ngayon? Yeah, kahit hindi mo ako mahal, mahal kita. Yeah, kahit inaway mo ako, medyo gaganting konti, pero mahal pa rin kita. Tama? Mamaya away, mamaya bate. Kasi nga, magkakapatid na tayo kay Kristo. Amen na kapatid? However, there are more to this chapter also on love for us to understand. So, pag sinabi ng Bible na love never fails, naniniwala po ba kayo? Amen po? Naniniwala po ba kayo na hindi magwawakas ang pag-ibig? But with all the pain, no, with all the disappointments, with all the awayan and bangayan sa buhay, lalo na sa mga may relasyon, no, mag-asawa man or whatsoever, nakita nyo po na there are a lot of divorce, tama? Naghihiwalay, legal separation in the world. So pag nakita natin ito, yung dating in love, ngayon lagi na nag-aaway, well, then we can say that love is not enough. Tama ba mga kapatid? And it does not in fact, that it does in fact fail. No? Ibig sabihin pala, yung love never fail, hindi totoo. Kasi nawawala at nagkukulang ang bawat isa sa atin. Can you hear amen? So today, we will discover, kaya ba nating paniwalaan na ang love nga ay hindi humihinto? Can we believe it? Amen? Yes, we can if we have the Word of God and God in our lives. Can you hear amen? Napakaganda po ng version ng English Standard Version, ESV. Sabi po rito, love never ends. Sabi nga natin, love never ends. No? Ito po ay nagko-contrast dun sa mga kasunod ng mga verses na nasa baba. Ang ibig sabihin po nun, yung prophecy, yung gift of tongues, speaking in tongues, and the gift of knowledge, pagpe-preaching, pagtiteaching, it will pass away. Mauubos yan, mawawala yan. Amen mga kapatid? Pero kabaliktaran nung love na tinutukoy rito, that love never
ends. Hindi natatapos, hindi humihinto. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? At sinabi ko na po sa inyo last time. So, ganito pala. We can say na kapag ang love mo ay pagod na ba? Yung love mo pahinto na. Sabi nga na iba, tama na eka, sagad na. Amen? Pag ganun ang iyong nararamdaman, it means it is not agape love or God's love. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? Sabi diyan, love never ends. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, because love is the basic attribute of God and because God is eternal, next po. So, love will also be eternal. So, we can say that true love is what? Eternal. Tama po mga kapatid? Ang totoong pagmamahal pala ay pangmatagalan. It never dies, it never expires. Tama po mga kapatid? Naalala ko isang kwento ng mag-asawa. Yung lalaki ay hawak niya ang kanilang marriage certificate. Sabi ng misis, Han, anong ginagawa mo sa marriage certificate natin? Inaalala mo ba na nakasal tayo? Sabi naman ng lalaki, hindi. Hinahanap ko kung may expiration date. Meron nga po ba? Wala. Tama mga kapatid? And yet, kahit walang expiration date, nauubos at nawawala pa rin pagmamahal ng mag-asawa. But however, true love is eternal. Dapat hindi ito tumitigil at pag hindi tumitigil, ito nga po ang tunay na pag-ibig. Can you amen? Amen po mga kapatid? So pag uwi nyo, huwag nyo nang hanapin yung expiration date. Ha? Amen. Sabi ni Nelson Rodriguez, a Brazilian writer and playwright. Next po, yan. Love is, everybody, eternal. If it ends, it wasn't love. No? Pag tumigil yan, pag napagod na yan, pag namatay na yung apoy ng pagmamahal, hindi love yun. Sabi sa katabi, hindi love yun. Amen po mga kapatid? Kasi pag tumigil yan, it wasn't love at all. Pero hindi naman ibig sabihin na ipagsisikan mo, ipagpilitan mo ang sarili mo sa taong hindi ka gusto at hindi ka mahal. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kundi ganito, minamahal mo pa rin siya kahit sa malayo. Tama mga kapatid? It means parang mahal mo siya and just you keep it to yourself and God because we believe that true love never ends. Pag totoong mahal mo, ito po ay tunay na nagpapalaya at nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Can you say amen? Palapakan po natin ang Diyos na buhay. So why? Because ganito po magmahal ang Diyos sa atin. Tama mga kapatid? Ganito ka ba kamahal ng Diyos? Yung pagmamahal na hindi humihinto? Tama po mga kapatid? Kahit maraming beses mo na siyang tinanggihan, di ba? Inaaya ka sa church dati. Kahit maraming beses na puro, tsaka na, busy pa ako. Tama mga kapatid? Because of your priorities, because of your ambitions, because of your dreams, walang masama na mangarap. Kaya lang minsan, dahil sa dami ng gusto nating gawin, na isasantabi natin yung tunay na nagmamahal sa atin. Tama mga kapatid? Amen po ba? And yet, love never ends. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Can you amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Why? Sapagkat ito yung sinasabi ng Diyos sa atin sa Biblia. Nabasa po ba natin? Basahin natin. Psalms 138 verse 8. Look at this. Sabi dyan, you will do everything you have promised. Wow. Lord, your love is eternal. No? Nangako bang Diyos sa iyo? May mga pangako ba siya na nabasa mo sa salita ng Diyos? Tutuparin ng Diyos yan. Bakit? Because our Lord and His love is eternal. Amen na kapatid? Sabi nga, you cannot love without giving. Dahil mahal ka ng Diyos, nandyan lagi sa puso't isip niya na bigyan ka ng lahat ng kanyang ipinangako. Ang kailangan mo lang gawin, panghawakan nito, angkinin at isabuhay para lahat ng pangako ng Diyos ay mapapasa atin. Shout, Amen! Sinasabi bang, I am blessed, I am super blessed. Amen? I am healed. No? I am prosperous and rich. Amen na kapatid? Pag sinasabi mo yan, lagi ang mangyayari sa ating mga buhay because the love of the Lord never fails. Are you with me? Amen. Next, Psalms 86 verse 15. Sabi pa po rito, God is full of compassion and mercy. Ano pa? Slow to get angry and full of
unfailing love, and faithfulness. No? Nakita niyo po yung word na yon, full of unfailing love. Punong-puno siya ng ano? Ng pag-ibig na hindi nauubos, hindi humihinto, at hindi nawawala. Can you hear amen? Amen po ba? One thing to notice is He is slow to get angry. Amen mga kapatid? Na minsan tayo, pag mayroon tayong nakasamaan ng loob, lalo na sa mga mag-asawa at may relasyon, you easily get angry. Tama mga kapatid? At dahil pag galit na, wala nang love. Tama mga kapatid? And yet, here, sinasabi that God is full of unfailing love. And what else? He is faithful. He is full of faithfulness sa ating mga buhay. Na minsan kahit hindi tayo tapat, ang Diyos tapat pa rin. Na mga kapatid? Ganda nung kinanta natin kanina, no? Sikat na sikat po yun eh. Wala pa lang recording sa YouTube. No? Sabi niya, minamahal pa rin ako kahit nagkukulang sa'yo. Kaya anong ganti natin? Kaya minamahal kita, Panginoon. Tama mga kapatid? Nagkukulang ba tayo sa Diyos? And yet, hindi nagmamahal yung kanyang pag-ibig kasi God is full of unfailing love. Shout amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, bakit ipinaramdam ng Diyos sa atin ang pagmamahal na ito? Because first, God chose us. Pinili ka ba ng Diyos? Naniniwala ka bang pinili ka ng Diyos? Sa dami ng tao rito sa San Luis, narito ka ngayon. Kaya sabihin sa katabi, pinili ka ng Diyos. Amen mga kapatid? Namatay bang Diyos para sa'yo? O para sa ibang tao lang? Hindi. Namatay siya para sa atin. And what else? Hindi ka niya iiwan. Naniniwala ka ba? Amen. So, kung hindi ka niya iiwan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos. Can you hear amen? And that love never fails. Basahin natin. Romans chapter 8, verse 38 to 39. Pakibasa natin yung love letter na ito ng Lord. Sabi ni Pablo, I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation. Anong sabi? Will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen mga kapatid? Nakita nyo po? Nabasa nyo? Nothing will be able to separate us from the love of Christ. Amen mga kapatid? Kahit pa sabi, buhay, kamatayan, na yung iba minsan, sige, pumunta ka sa church na yan. At siguradong papatayin kita. Sabi nga nila, sige, pag pupunta ako sa church, gawin mo kung anong gusto mo. Pag binaril mo ako, mamamatay ako. Pag namatay ako, pupunta ako sa langit. Pag hindi mo ako binaril, pupunta ako sa church. Yun na kapatid? Kaya hindi ka kayang patayin eh. Bakit? Kasi meron tayong buhay na walang hanggan. Are you with me kapatid? At walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo sapagkat ito'y tunay at wagas, totoo sa ating buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you convinced? Amen po ba? Kumbinsido ka ba na hindi ka mawawala kay Lord? Ang iyong kaligtasan ba ay sigurado? Amen. Because nothing in this world, in this creation, can be able to separate us from the love of Christ. So, let's dig deeper on the word fail because of the word love never fails. Ang Greek word ng salitang fail ay ekpipto. Sabihin nga natin, ekpipto. Yan. No? Ang daling sabihin kasi napaka-simple lang. Ekpipto means related to a verb meaning to fall. Kaya nga, di ba? Fail, to fall, malaglag, to drop away, mawala. Specifically, be driven out of one's purpose. No? Nawala na yung focus mo. Ano bang purpose mo? Bakit ka nagcha-church? Ano bang purpose natin? Ba't tayo nagcha-church? Dahil ba mahal mo si Lord? Amen mga kapatid? Kahit hindi ka pansinin, mahal mo pa rin si Lord? Kahit hindi ka nakamayan, mahal mo pa rin si Lord? Amen. Kahit maraming problema, mahal mo pa rin? Yan. At sabi dyan, when we are driven out of our purpose, then our love fails. Figuratively, to lose it. Nawala na. Become inefficient. Ay, ibig sabihin, incompetent,
unproductive na. Uma-attend na lang for the sake of attending, pero wala nang ginagawa para sa gawain ng Diyos. Is that the kind of love na meron tayo? Hello? So, by saying this, pag sinabi mong love never fails, it literally means, ano daw? Love will not fall or fade. Amen na kapatid? Ang pag-ibig mo ay hindi kailanman babagsak at hindi ito kukupas at mawawala. It is constant forever. Sabihin nga natin, constant. Forever. Tama po ba mga kapatid? Bakit? Kasi ang nagmahal sa atin ay constant din na magmahal. So definitely, dapat ganun din tayo magmahal sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. As God says in Jeremiah 31 verse 3, ang ganda po. Sabi rito ni Lord, I have loved you with an everlasting love. Wow. Pag ito'y sinabi sa'yo ng isang tao, talagang yung sarap ng pakiramdam ay mararamdaman natin. Bakit? Look at that. Mahal ka raw niya ng pagmamahal na walang tigil. Talaga? Tama po ba mga kapatid? Sapagkat minsan ang ating pag-ibig ay nawawala. Are you with me mga kapatid? Amen. And yet, this kind of words ay hindi kayang basta bigkasin lang ng simple at ordinaryong tao unless ikaw ay Christian. Can you hear amen? Kaya ang nagsabi nito ay walang iba kundi sino? Si Lord. Brothers and sisters, sabi ni Lord, I have loved you, Gani, with an everlasting love. And all you have to do is believe that. Can you hear amen? Or else, wala nang magmamahal sa'yo ng totoo. Wala nang magmamahal sa'yo ng napakahaba at matagal sapagkat ang pag-ibig ng tao madalas bumabagsak. Are you with me, kapatid? Amen. Every other line in Psalms 136, ito naman po ang sabi, Psalms 136 verse 1, ang laging sinasabi doon, His love endures forever. Amen, kapatid? If you're going to read the whole chapter, Psalms 136, lagi mo makikita, and His love endures forever. Verse 2, His love endures forever. May sasabihin, and then His love endures forever. Amen na kapatid? So, ibig sabihin ganito, ang Diyos na mahal ka, lagi niyang sinasabi na mahal ka, you need to just have a time to take a look at that situation sa buhay natin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kasi minsan, pag hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos, kailangan may magpaalala sa iyo. Tama? Tama po mga kapatid? Kayo po ba pag nag-church, napapaalalahanan kayo ng salita ng Diyos? Amen. Kasi ang tao madalas, sinabi ko na nga nakaraan, we are very much neglectful sa maraming mga bagay. Tama mga kapatid? Na dati sinabi mo, Lord, ibigay mo lang ang pagpapalang ito, maglilingkod ako sa iyo. And then eventually, binigay ng Diyos ang pagpapala, hindi naglingkod. Tama po mga kapatid? Huminto ba ang Diyos sa pagpapala sa atin? Hindi pa rin. Amen mga kapatid? Pinagpapala ka pa rin ng Diyos. And yet, look at this. Pinapaalala sa atin palagi ng Diyos, His faithful love endures forever. Sabi nga natin, faithful love. Amen mga kapatid? Tapat na pag-ibig. Sapagkat sabi nga po, yung minsan tayo talaga, pag nagmahal, hindi naman tapat. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Bulaklak lang ng bibig yan. Pag sinabing mahal kita, and yet hindi mo naman kayang mapatunayan. Tama mga kapatid? So you are not faithful at all. And yet, God reminds us every time in Psalms 136 verse 1, ayan po, give thanks to the Lord for He is good. Look at that. His faithful love endures forever. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, God knows that all humans have many weaknesses. May kahinaan po ba tayo? Hello? And yet, He still shows us His faithful love. No? Na minsan tayo nangako at hindi naman natutupad, nagiging magagalitin tayo. Tama mga kapatid? Amen? And yet, ang Diyos natin, sabi ng verse, His faithful love endures forever. Kaya kanino ka pa? Sa Diyos ka na. Sabi sa katabi, sa Diyos ka na. Can you hear amen? Amen. At least, we're giving hope to people na marami po na ayaw na po nila na umibig pa. Sa pasabi nila, lagi akong bumabagsak at nawawala ng pag-asa.
brothers and sisters, dito kay Lord, may pag-asa ka because His faithful love endures forever. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. The truth that love never fails is emphasized in some classical literature, kagaya po ng famous na balcony scene ng Romeo and Juliet. Familiar po ba kayo doon? Tingnan niyo po sa next po. No? So dito po, sinasabi ni Romeo yung kanyang pledge of love kay Juliet. Sabi niya, "Lady, by yonder blessed moon I swear, nangangako ako sa buwan that tip will silver all these fruit tree tops." Sabi niya. However, habang nagsasalita pa lang itong si Romeo, biglang pumasok si Juliet at ganito ang kanyang sabi. Very famous po ito. "Oh, swear not by the moon, the inconstant moon, that monthly changes in her circle orb, lest that thy love prove likewise variable." Yun mga kapatid, nakita niyo yung mga word na inconstant, monthly changes, variable, no? Ibig sabihin po nito, tama si Juliet. Dapat ang pag-ibig ng isang tao, lalo na sa nagmamahal, ay hindi dapat nawawala, hindi dapat lumilipas kagaya ng buwan, no? Mamaya buwan, mamaya araw na naman, buwan nawawala. Tama mga kapatid? Amen po ba? It should be steady and constant, a perpetual light in a dark world. Tama mga kapatid? Kasi yun ang iyong pinangako eh. Sabi mo, parang ang pag-ibig ko ay kagaya ng isang pag-ibig na hindi nawawala. So don't swear by the moon, sapagkat yung sinasabi mo, hindi mo naintindihan. Are you with me mga kapatid? Sino sa inyo ang nakapagsabi na nung siya'y nanliligaw, susungkitin ko ang buwan at bituin? Nasungkit po ba? Hindi naman. Pero isang bagay ang ibig sabihin nun. Pag sinabi niya yon, ibig sabihin, He is very crazy about you. Amen mga kapatid? Nagagawin niya ang lahat. Masunod ka lamang. Are you with me mga kapatid? Amen. But however, ang gusto ng Diyos is the constant, steady, and perpetual love na dapat manaig sa ating mga buhay. Can I hear amen? Amen. There is nothing unpredictable about agape love. Bakit? Sapagkat ang agape love is not based on urges. It is not based on feelings or passing fancies. Amen po ba? Ang pagmamahal ng Diyos, hindi yan nakabase sa pakiramdam. Mahal mo ako? Sabi ng Diyos, opo. Mahal din kita. Hindi ganon. Mahal mo ako? Sabi mo sa Diyos, hindi po. Sasabihin ng Diyos, mahal pa rin kita. Can you hear amen? Because God's love is rock solid. Amen na kapatid? It is dependable. It is unchangeable. Amen na kapatid? Na kapag nagmahal ang Diyos sa atin, ikaw ang makikinabang, hindi siya. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kasi minsan tayo nagbibigay ng love, lalo ngayon, nagbigay ka ng bulaklak. Pagbigay mo ng bulaklak, hindi naman nag-thank you, masasaktan ka. Tama mga kapatid? Bumili ka ng chocolate, nakipagbanggaan ka pa naman dahil agawan nga ng mga ganyang mga bagay. Tama mga kapatid? Pero pagbigay mo, mas malaki pa yung tinanggap nung naunang nagbigay kaysa doon sa ibibigay mo na isang bungkus lang. Are you with me mga kapatid? So nasasaktan tayo in that way. Can I amen? Why? Because our love are merely based on feelings, on our fantasies. Can I amen? Pero si Lord, minamahal niya tayo kahit hindi natin siya mahal. Because God's love never fails. It never ends. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Therefore, we can say that, next po, love is not a performance. Sabihin nga natin, love is not a performance. Tama mga kapatid? Ibig sabihin, it's not about you. It is not about your effort. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Kapag pinairal natin ang effort natin, yung gawa natin, that leads to inaccuracy and it causes shame and condemnation. Bakit? Kasi pinairal mo na yung sarili mo na kakayanan. At pagka hindi nasunod, ikaw ay nagtatampo. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? At kapag hindi natin nagawa
yung mga nakalista kanina doon sa 1 Corinthians 13, mula doon sa verse 4, love is patient, love is kind. Then, kaya nating sabihin na, Lord, hindi ko naman natupad na patient. Kaninang umaga lang, galit na galit ako. No? Wala ako ng pasensya. Tama mga kapatid? So, ibig sabihin nito, nasasabi tuloy ng marami that love fails. Tama po ba? Ang pag-ibig pala ay never fails, ay nagpi-fail. Bakit? Kasi ang tinitignan mo ay ang performance mo. Lagi kang bagsak. Tama po ba mga kapatid? However, pag Christian ka na, anak ka na ng Diyos, nasa iyo si Kristo, ang tinitignan mo na ay hindi ang iyong performance, kundi ang ginawa ng Diyos na pagmamahal sa atin. Pinagtiyagaan tayo ng Diyos, kaya naman dapat magtiyaga din tayo sa iba. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Or else, dito po lumalabas yung sinasabing, Christian ka pa naman. Narinig yun yan? Yan ba ang Christian? Kasi bumabagsak ka palagi. Ba't wala kang pasensya? Tama? Ba't hindi ka kind? Wala kang goodness. Amen mga kapatid? Kasi ang tinitingnan nila is your performance. Brothers and sisters, let me tell you again, love is not a performance. Or else, sinasabi natin, sinungaling ang Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Ang sabi ng Diyos, love never fails. Love never ends. Amen mga kapatid? At pag sinabi niya yon, totoo ito, hindi ito humihinto, hindi ito nawawala kasi ang pag-ibig na yan ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So, we're wrong. Mali tayo. Sabihin sa katabi, mali tayo. Kasi ang Diyos kailanman, hindi siya tumitigil. Tama mga kapatid? So, love never fails. It is not about you. It is not about your effort. So, let's study Love Never Fails, next po, in context. No? Tingnan natin yung mga kasunod na mga salita ng salitang Love Never Fails. Pag binasa natin yung 1 Corinthians 13, which is the love chapter, doon po sa verse 1 hanggang 3, meron pong salita na nakasulat, have. Sabihin nga natin, have. Yan. Na dapat magkaroon ka. Ano po yung dapat na magkaroon ka? Basahin po natin. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3, look at this. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, no? Kabaliktaran na, wala siyang love, I am only a, resounding gong or a clanging cymbals. Parang totoo yan, ano? Pag kunyari, ako ay walang pakialam sa aking audience, wala akong pakialam sa inyong mga kapatiran, kahit nagsasalita ako rito, ang tingin nyo sa akin parang, ganun lang. Tama mo, patid? Tama po ba? Bakit? Kasi walang love. Hindi maramdaman na, atong pastor na to, gusto ba talaga ako matuto nito? Tama po ba mga patid? Amen. Why? You don't have love. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains. Wow, look at that. But do not have love. Ano sabi niya? I am nothing. No? Kahit pa napakataas ng pananampalataya mo, kaya mong bumuhay ng patay, kaya mong palipatin ng bundok na yan doon sa kabila. Kung wala kang pagmamahal, baliwala. Sabi sa katabi, baliwala. You are nothing. Can I amen? So nakita niyo po yung kahalagahan na kahit napakahusay mo pala, sa loob ng iglesia, kung wala kang pagmamahal sa iyong puso, baliwala ang lahat. Can I amen? If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, look at that, I gain nothing. Amen na kapatid? Kahit ibigay ko pang lahat ng kayamanan ko, ibigay ko ng lahat ng ari-arian ko sa iyo, bahay at lupa ko, sasakyan ko, sa iyo na. Pero wala naman tong pagmamahal, ito ay baliwala pa rin. Can you amen? Ever wonder, kahit maglagay ka ng 1,000,000 diyan, pero pag lagay mo, ayabang walang pagmamahal, hindi pa rin yan tatanggapin ng Diyos. Can you amen? Bakit? Sapagkat yung bagay na yan ay binigay din lang ng Diyos. At kung ibinigay ng Diyos, pag ibinigay mo sa Kanya, nagbabalik ka lang ng pasasalamat sa lahat ng magandang bagay na binigay ng Diyos sa iyo. Can you amen? Palapakan natin ng Diyos na buhay.
Kaya wala kang dapat ipagmalaki eh. Sabi rito, anything that I may boast, no? Meron ka bang may pagmamalaki? Wala po. Amen, kapatid? Anong kaya mong ipagmalaki? That you should have love in your life. Can I hear amen? Amen. So tandaan po natin ang katagang ito. Next po, you cannot give. Next po, you cannot give what you don't have. Sige nga, basahin natin. You cannot give what you don't have. Tama mga kapatid? Sa Tagalog, hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Tama po ba mga kapatid? Kaya mo bang magbigay ng milyon? Pastor, wala eh. Tama. Tama mga kapatid? Hindi mo kayang ibigay isang bagay na wala ka. At kung wala kang pagmamahal na mula sa Diyos, wala kang kayang ibigay sa iyong kapwa. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Magkaiba po yung may ginagawa ka at magkaiba yung mayroon kang pagmamahal na totoo. Bakit? Maaaring gumagawa ka ng love, no? Sinishare mo yung pagmamahal sa iyong kapwa, sa kapatiran, and yet baka maling love ang iyong ibinibigay, kaya mali ang nagagawa mong pagmamahal. Tama mga kapatid? Ano ang sabi sa verse kanina? That you should have love. Ano yung love na yun? Agape kind of love. Can I hear amen? Baka kasi ang binibigay mo, eros love, no? Maganda kasi, kaya mahal ko. Sexy, mayaman, guwapo. Tama mga kapatid? Phileo. Kasi nire-respeto niya ako, kaya re-respetuhin ko rin siya. There's a common care and respect. No? Pero pag hindi mo na ako pinansin, bahala ka sa buhay mo. Tama mga kapatid? Kaya pala, hindi natin na ibibigay ang agape love kasi tayo mismo wala pa nun. Are you with me mga kapatid? However, next, God wants us, yan, nasa baba pala. God wants us to have what? Agape love. Amen mga kapatid? Gusto ng Diyos maranasan natin. Ang alin? Ang agape kind of love. It is someone you possess. Tanong, naranasan nyo na po ba na talagang mahal na mahal ka ng Diyos? Kapag naalala mo ay naluluha ka. At pag naalala mo ay ang respond mo ay maglilingkod ako sa Panginoon. Magbibigay ako sa gawain ng Panginoon. Can you hear amen? Bakit? Kasi dapat ikaw ang namatay. Ikaw ang nasugatan. Ikaw ang nahirapan. Dapat pabulusok ka sa impyerno. Pero yung mahal ng Diyos, ibinigay niya para sa atin. Para ikaw at ako ay pumunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shout amen! Kaya sabihin natin, I love you, Jesus. Amen po mga kapatid? Amen. So, binibigyan ka ng Diyos palagi ng unfailing love. Kasi gusto niyang ito rin ang ibigay natin sa ibang tao. Are you convinced with that? Amen po ba? Amen. Pag wala ka, wala kang kayang ibigay. This means to have love is to possess, own, and experience love. We fail to understand when we look at love just as a word or just feeling. No? Akala natin kasi pag sinabing I love you or love, pakiramdam lang yan o salita. No, it is not. Amen po ba mga kapatid? The love in the Bible is talking about the love of God or more accurately, God Himself. Amen po ba? Bakit? 1 John chapter 4 verse 8 to 9. Look at this. Whoever does not love does not know God. Hindi ka nagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos. Bakit? Look at the next line. Because God is love. Amen mga kapatid? Ang Diyos mismo ang pag-ibig. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Amen po ba mga kapatid? So hindi sinabing ang Diyos ay may pagmamahal. No? Ang sabi dyan, ang Diyos mismo ang pagmamahal. Amen? Kaya hindi ito mawawalay sa ugali ng Diyos natin. Pag ang Diyos natin ay tinanggap natin sa ating buhay, hindi ka mauubusan ng pag-ibig ng Diyos. Can I hear amen? Why? Next, without God, we don't have love. Again, sabihin natin, without God, we don't have love. Amen mga kapatid? Sino bang source mo ng pagmamahal? Ang iyong anak ba? Ang iyong asawa ba? Ang iyong mga gamit, ari-arian? Pag yan ang source ng iyong pagmamahal, mauubos yan. Tama mga kapatid? Amen po ba mga kapatid?
Yung pera ba, ang yung ari-arian, ang yung karangyaan, ang yung kasikatan, mauubos pa rin yan kung yan ang source ng love mo. However, without God, no, pag wala ang Diyos, wala kang tunay na pagmamahal. Can I amen? Amen. That's why God provided love for us. Siya na mismo ang nagbigay sa atin. Jeremiah 31 verse 3. Tingnan niyo po. I have loved you with an everlasting love. At sa baba po niyan, we love, no? Sabi ni Brother Ramsel kanina, we love because God first loved us. Is that true? Totoo po ba yun, mga kapatid? Kaya ka lang naman nagmamahal kasi minahal kang una ng Diyos. Yun ang pakinabang ng pagiging Christian natin. Can I amen? Amen po ba? May pakinabang po ba na naging Christian kayo? Na minsan may kagalit ka eh. Ayoko talaga siyang makita. Pag nakikita ko, kumukulo ng dugo ko. Pero dahil, Lord, mahal kita, sige na. Tatanggapin ko na rin ang tao na ito. Can you hear amen? Amen po ba? Because God first loved us. Naranasan mo, kaya naman meron tayong pagkakataon na i-translate ito sa ibang tao. Yan ang pakinabang ng pagiging Christian natin. Shout amen. Pumalakpak nga bang lahat ng Christian? Amen po ba? Tanong, ganun na po ba tayo magmahal? Na minsan kahit napakahirap nating gawin ay tinatry natin? Amen po ba? Or else, pag hindi mo ito tinatry, sabi nga kanina, whoever does not love does not know God. Baka hindi ka pa anak ng Diyos. Kasi hindi mo kilala kung sino ang Diyos mo. Brothers and sisters, ang iyong Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat lahat din tayo ay umiibig. Shout amen. Amen. 2 Corinthians 5:14, say it best. Napakaganda ng sabi dito. Whatever we do, it is because, look at that, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for everyone, we also believe that we all have died to the old life we used to live. Amen? So, ang kumukontrol na pala sa atin, hindi na yung pagmamahal natin. Not the eros love, not the phileo love, not the storge love, family love. Hindi po. Ang kumukontrol na sa atin ay ano? The agape kind of love. Kaya pala, sabi rito, we all have died. Namatay na tayo. Saan? Sa ating lumang buhay. Na dati hindi ka marunong umibig, hindi ka marunong mag-sorry, hindi ka marunong tumanaw ng pasasalamat. And now, dahil anak ka na ng Diyos, Christ's love controls us. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Next, having love is having God at work in and through you. Pag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, then God has the chance to work in and through you. Amen po ba, kapatid? Na ang Diyos ay nasa sa atin, kumikilos din ang Diyos sa iyo, sa kaloob-looban mo. Tama po ba? Or else, hindi ka talaga anak ng Diyos. Bakit? Because God is love. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kumikilos ba ang Diyos sa iyong buhay? Napansin mo ba na sa loob ng 9 na taon na nag-church ka rito, nagbago na ang iyong pag-uugali? Tama mga kapatid? Amen. Bakit? Kumikilos ang Diyos sa atin. And God is changing us from glory to glory. We are not yet perfect in our soul, in our body. Nagagalit pa rin tayo, nagkakaroon pa rin ng sama ng loob, nakakagawa tayo ng kasalanan. Amen mga kapatid? Natatalsikan tayo ng putik ng kasalanan kasi nasa earth ka pa, and that is okay. Alam ng Diyos yan. Pero pag ang Diyos ay kumikilos sa atin, He is working in us and through us para maging perfect tayo hanggang sa bumalik siya at dalhin niya tayo sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Hallelujah! Amen po mga kapatid? So we always have the chance and our hopes. No? May pag-asa tayo. Lord, kahit ganito ang buhay namin sa mundong ito, may pag-asa kami. Pupunta kami sa langit. Can you hear amen? Amen. Mahal ba tayo ng Diyos? Amen. So, let's honestly answer this question. Sagutin mo ito ng totoo sa iyong buhay. Next po. Does love never fail? Again, does love never fail? Isipin po natin ito. Talaga ba na ang pag-ibig ay hindi nauubos,
hindi humihinto, hindi tumitigil. Anong sagot natin? Totoo po ba? Kasi ngayon pa lang malalaman mo na ang sagot mo, pag sinabi mo humihinto, hindi mo alam ang tunay na pagmamahal. Amen mga kapatid? Pero pag sinabi mong love never fails, then ibig sabihin nun, naiintindihan mo na. Kasi hindi pagmamahal mo, kundi pagmamahal ng Diyos sa atin. Well, kung tayo po ang gagawing basihan, sigurado, love often fails. Ang pag-ibig natin, lagi po yung nawawala. Can you hear amen? Amen po ba? Let me give you a classic example. Kilala niyo po si Apostol Pedro? Yan. Si Apostol Pedro po, he is we call it super apostle. He is the closest and the highest apostle na pwedeng maglingkod kay Kristo during that time. Tama mga kapatid? Pinakamataas na siya eh. Actually, he was called the first pope with our previous faith, no? Roman Catholic. Totoo po yan. Pero, nagkasala po ba si Pedro? Nagkamali pa rin po ba si Pedro? Amen. Sigurado ba na si Pedro na mahal niya ang Diyos? Sigurado ba siya? Sabi niya, Lord, hindi kita itatanggi ha. Hindi kita iiwan. Kahit umulan man ng kumulog man, aaten ako ng church. Sinabi niya ba yon? Nasabi niyo rin ba yon? Lord, kahit magka-problema ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Nasabi ba natin yon? Amen po ba? Di ba? Parang tayo rin yun eh. Sabi ni Pedro, Lord, hindi kita itatatwa, hindi kita i-deny. Tama mga kapatid? However, dahil si Pedro ay imperfect, sabi niya hindi niya i-deny si Lord. Pero after lamang na ang manok ay tumilaok, siya na ay nagtatwa sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Why? Because he responded in fear. Sabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo kahit anong mangyari. Pero pag nakita mo nang wala nang laman ng wallet mo, pag tinignan mo yung wallet, yung bulsa mo, wala nang laman, pag tinignan mo yung wallet mo, puro resibo, kinakabahan ka na. Lord, wala akong pambayad. Tama po mga kapatid? Kaya minsan nakakalimutan natin yung pag-ibig na binitawan natin sa Panginoon. Why? Because maybe maling love ang nararanasan natin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Look at this. Mahal nyo ba ang Diyos? 1 John 4:18. Next po. Sabi diyan, there is no fear in love, agape. But perfect love drives out fear. Because fear has nothing to do with punishment. Hindi tayo natatakot. The one who fears is the one who fears is not made perfect in love. Amen po ba? Walang katatakutan. Wala kang pangamba sa tunay na pag-ibig. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Na minsan, alam mo, Lord, baon na ako sa utang. Lord, marami nang hahabol sa akin. Lord, wala nang tsansa ang buhay ko. Huwag kang matakot kapatid. Mahal ka pa rin ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Because perfect love drives out fear. Meron ka bang pinangahawakan na pangako ng Diyos? Amen po ba? Na kahit pangit ang buhay mo sa mundong ito, naniniwala tayo pagdating natin sa langit, pagpikit ng ating mata, pagpumantay ng ating mga paa, uuwi tayo sa mansyon natin sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Or else, kung wala kang ganyang pangarap, baka nga doon ka talaga bubulusok sa kabila. Mainit, umaapoy. Can you hear amen? Amen. So si Peter po ay naging martyr sapagkat nakita niya na ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na namumutawi sa kanya. Nung idininay niya si Jesus, anong ibigin natin ng Lord? Ibinalik pa rin siya sa kanyang pwesto bilang anak ng Diyos. Can you hear amen? Nung siya po ay naglalakad sa tubig, natakot si Pedro. Tama mga kapatid? Pero imbis na siya ay lumubog sa tubig, anong ginawa ni Jesus? Inabot niya si Peter at siya ay tinulungan para hindi siya mamatay. Can you hear amen? Sa kabila ng kapalpakan ng mga ginagawa natin, sa kabila ng mga bagay na hindi magandang nagagawa natin, ang ino-offer, ang iginaganti pa rin ni Lord ay ano? Pagmamahal, kaligtasan, at tulong. Amen? Amen po ba? So, alam natin yon. Why? Next, when the source of your love is God, anong sabi? It will never fail. Amen mga kapatid? Kung ang Diyos pala ang pinanggagalingan ng iyong pag-ibig, sigurado,
it will never fail. Instead, it will always bring about a good outcome to the glory and praise of God. Wow, napakaganda nun. Bakit? Kasi umaasa tayo na ang lahat ng bunga ng ating ginagawa. Kahit sa tingin mo, parang wala namang kwenta yung aking ginagawang kabutihan sa Kanya. Well, brothers and sisters, we are hoping that it will be a good outcome. Bakit? Para hindi ikaw ang mapapurihan, kundi ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Kasi ngayon may pasensya ka. Pero pagka dumating ang araw na napunti ka na, ibig sabihin, ikaw ang talagang kumikilos para maipakita lang ito and you will always fail. Pero pag ang Diyos ang kumilos sa atin, makikita mo, Lord, salamat kasi hindi mo ko pinagkulang ng pasensya. Naging mabait ako, kaya nagagawa kong kabutihan sa aking kapwa. Kaya mag-uuwi ito ng glory to God, all praises to God, sa Diyos lamang ang papuri at pasasalamat. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? This lesson seems boring to others sapagkat alam na namin yung pastor. Tama ba, mga kapatid? At naiintindihan na namin that the love of the Lord never fails. But the question is this. Next, how is God's love different than our love? Alam ba natin na magkaiba? Yun ang hindi natin alam. Tama, mga kapatid? Kasi ang laging umiiral sa ating mga tao is human love. And human love often fails. Amen po ba? We always do the right thing. We always don't do the right thing. Kaya madalas po, we fail and we always meet the disappointments in our lives. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, one of the famous verse. Tingnan po yan. This is how God loved the world. Paano niya tayo minahal? He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Look at that. Ang Diyos, pag nang mahal, todo-todo. Sabihin sa katabi, todo-todo. Paano mo nasabi, Pastor? It caused His Son para ibigay niya sa atin para ikaw at ako ay maligtas. Can you hear amen? Naintindihan po ba natin yung mga kapatid? Let me translate. O sige, ganito. Sino sa inyo ang willing na makulong ang kanyang anak kapalit ng nakakulong ngayon na isang tao? Any volunteer? Meron po ba? Kukulong pa lang po, hindi pa papatayin. Nandiyan po ba yung kapatid? Do you see that? Walang tao ang mag-volunteer. Pastor, ako na. Si Anika, kulong nyo na lang po. Palabasin nyo na yung criminal na yan. Can we do that? Kaya po ba natin gawin? Hindi. Pero itong verse na to, lagi nating namimintis. God gave His one and only Son. Wala na siyang anak. Iisa lang po yan. Kaya pag hindi mo pa yan tinanggap sa iyong buhay, malaki ang pagmamahal na nawawala sa iyo. Amen, mga kapatid? Kasi ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang buhay ay sinakripisyo niya para ikaw ay hindi mamatay, hindi lang basta physical na kamatayan, kundi mamatay sa impyerno. Brothers and sisters, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para ikaw ay pumunta sa langit. Pumalakpak naman po ang lahat ng pupunta sa langit. Are you with me, mga kapatid? Yun ang kaibahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Naintindihan nyo na po yun? Amen. O kahit sino na lang dito, sino sa inyo ang willing mamatay para sa kanyang katabi? Tingnan mo nga. Paki-schedule, pakilista nga po. Sinong mauuna? Wala, pastor. Amen po, mga kapatid. Pero si Lord, hindi ka pa man tumatanggap sa Kanya, makasalanan ka pa man, hindi pa magandang buhay mo, namatay na siya para sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Kapag ang isang tao ay willing na mamatay para sa isang tao, ang tawag doon ay heroes. Tama, mga kapatid? Amen, mga kapatid? Bayani. Tingnan niyo po yung picture na ito. Pero pag ang isang tao ay willing mamatay, no, sa mga masasama, sa mga palpak ang buhay, sa mga kriminal, ang tawag doon ay tunay na pagmamahal. Tama, mga kapatid?
Hindi lang siya nagpakabayani, kundi dahil mahal na mahal ka niya. Are you with me, mga kapatid? Yes, madaling mamatay para sa mga mababait na tao. Madaling mamatay siguro para sa mga mahal mo sa buhay. Pero paano yung mga hindi ka ibig-ibig? Handa ka bang mamatay? Hello? Hindi ata. Gagawin mo ba na ibigay ang iyong buhay? Hindi po. Pero sa iba, ang love ng Diyos ay napakadakila. Bakit? Sa kagaya mo at kagaya ko, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay maligtas. Amen, mga kapatid? Let me show you the proof. Romans chapter 5 verse 8. One of my favorite verse. Pakilista nyo yan. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us. Kailan? While we were still sinners. Amen? Nung tayo makasalanan pa, namatay na si Kristo sa atin, ganyan ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. John 15 verse 13. Next po. Hello. John 15 verse 13. The greatest love a person can show is what? Is to die for his friend. Amen? Ang pinakadakilang pag-ibig na kayang ipakita ng isang tao ay ang mamatay siya para sa kanyang kaibigan. It is even greater to lay down your life sa inyong mga kaaway. Kasi hindi mo naman dapat ililigtas yan, kaaway mo yan eh. Pero ganito ang ginawa ng Diyos. Kahit kaaway niya, kahit kaibigan niya man, namatay siya para sa lahat. Para lahat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Can you hear amen? Amen po ba? Now, sabi ng iba, Pastor, dapat ba talagang mamatay? Anong sagot natin? Hindi naman. Sabi sa katabi, hindi naman. Hindi mo kailangan mamatay para sa ibang tao, but you just need to make some sacrifices. Ano po yun? Sharing your money. Nasa-share nyo ba yung pera sa ibang tao? O pinapautang nyo pa rin? Amen, mga kapatid? Sabi ko nga po, hanggat akong pastor dito sa church na ito, hindi tayo nagpapautang, pero tumutulong tayo. Kanya, amen? Bakit? Baka pag umutang lalo lang mabaon sa utang, hindi na umatin ng church. Oh, tama mga kapatid? At dahil hindi na umatin ng church, nawalan ka na ng miyembro, nawalan ka pa ng pera. Kaya bigyan mo. Sabi sa katabi, bigyan mo na lang. Do you share your money? Amen, mga kapatid? Parang hirap na hirap. Hindi ka rin willing mamatay. Pera pa lang, di mo kaya ibigay eh. How about sharing your food? Alam mo ba yung kapitbahay mo na kapatiran mo ay wala ng ulam? Alam nyo po ba? Oh, nag-share ba kayo ng pagkain? Oh, yung mga nanay natin dito, palapakan nga natin sila. Nagbibigay ng mangga, no? Ng prutas, ng gulay. Salamat. Because they're sharing their food to everyone. Can I hear amen? Amen po ba? How about sharing your time? Ang oras mo ba ay isinishare mo sa iba? Sabi naman, sama ka naman sa akin sa church. Ay hindi, busy ako. Milyon mawawala sa akin. Ay, grabe siya. Tama po ba? Ibigay mo rin ang oras mo. Ang lesson natin sa church ay, don't give time to the Lord. Make time for the Lord. Huwag kang magbigay ng oras kasi maraming pagkakataon, wala kang kayang ibigay. Gawan mo ng oras. Sabi sa katabi, gawan mo ng oras. Ang linggo ay para sa Diyos, kaya dapat walang absent. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Hindi ka lang nabubuhay sa tinapay. Ikaw rin ay mabubuhay pag meron kang salita ng Diyos. Kaya unahin natin ang pag-church. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me? Amen. 1 John 3:18. Let us not merely say that we love others. Ano sabi? Let us show it by our action. 1 John 3:18. Next po. 1 John 4:19. Ito yung binasa natin kanina. We love each other because He loved us first. Hallelujah. We can never love as fully as God can, but that shouldn't stop us from trying. Mahirap talagang umibig kagaya ni Lord. Tama? Pero sabihin sa katabi, itry pa rin natin. Sa kabila naman, itry pa rin natin. Oo, mahirap talaga. Pero pag kilala mo ang Diyos at meron kang relasyon sa Kanya, kayang-kaya mo na ibigay ang pagmamahal ng Diyos. Can you hear amen? Why? You have the power. Sabi mo nga, power. May power ka ba?
Hindi po kilikili power o anong power. Anong power na yan? Basahin natin. Acts 1 verse 8. But you will receive what? Power. Kailan? When the Holy Spirit comes on you. Nasa iyo bang banal na spirito? May nag-uudyok ba sa'yo? Patawarin mo na yan. Pansinin mo na yan. Tama? Then you will have that power. Kailan? Pag yung born again spirit ay kinasiyan na ng banal na spirito. You can apply agape kind of love. Shout amen. Magagawa mo na rin ang dakilang utos ng Diyos. Ano ba yung dakilang utos ng Diyos? Dalawa lang yon. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung nag-uugnay sa atin na parang glue. Bakit ba dikit tayo ng dikit sa isa't isa kahit magkakagalit tayo minsan? Bakit? Kasi ang Diyos at ang kanyang pagmamahal ang nag-uugnay sa atin. The love of God and the love of your neighbor ang siya nagbubuklod sa lahat ng anak ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So what is the challenge? Malapit na po ang matapos. The challenge is, look at that. Look at this, everybody. Showing others that love, the love that never fails. No? Ipakita natin na mayroong pag-ibig na hindi tumitigil, hindi nawawala. Amen po mga kapatid? Minsan pag tinry mo, parang sa tingin mo, walang nangyayari, walang kwenta, at walang kabuluhan. Sayang. But brothers and sisters, tandaan nyo po ito. Ako po ay 20 plus years na sa ministry. At pag nakita ko na naipadama ko ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao, sila yung nabubuhayan sa mga salita ng Diyos, it is very much rewarding. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Wala po kaming bayad dito. Amen mga kapatid? And we're just loving the Lord, kaya pinapahayag namin ang salita ng Diyos. Kaya naman may mga tao rin na nagbabalik ng pagmamahal sa amin, kaya lalong nag-i-spread ang salita ng Diyos. And it's very much rewarding. Can you hear amen? Kasi kung maglilingkod ka dahil may natatanggap ka sa Panginoon, paano pag wala nang nagbigay sa church? Maglilingkod ka pa ba? Hindi na siguro. Are you with me mga kapatid? Loving others demands humility and gentleness. Kailangan mo rin dyan yung Galatians 5:22, the patience, the kindness, the goodness. Tama mga kapatid? And even allowance for another's fault. Madali ka bang mainis? Madali ka bang mairita? Magbigay ka ng allowance. Sabi sa katabi, allowance. Yan, medyo lawak-lawakan mo ng konti. Habaan ng PC. You know, amen? There's also transparency and realness. Dapat totoo ka. Tama mga kapatid? Tatanungin ko kayo, totoo bang pastor nyo? Totoo ba ako sa inyo? Pag galit ako. Pag seryoso ako. Pag in-appreciate ko kayo, I really appreciate you. Amen mga kapatid? Because that's what brothers and sisters is. Tama mga kapatid? Kapatid mo yan Wala ka namang itatago diyan And yet, nandyan ang pag-ibig ng Diyos na nagbubuklod sa atin. Can you hear amen? Last verse, Colossians 3:14. Everybody, sa New Century Version. Do all these things, but most important, love each other. Why? Love is what holds you all together, saan daw? In perfect unity. Amen na kapatid? Minsan kahit nagkakasakitan tayo, no? Minsan nagkakatampuhan tayo, nagkakasamaan tayo ng loob, minsan ay hindi na tayo nagpapansinan. Tingnan niyo naman, nandito pa rin tayo sa church. Amen mga kapatid? Magkakasama pa rin tayo. Bakit? Yung love ni Lord, yung agape, the unending, the never-failing love ang nagbubuklod sa atin para lalo tayong magkaisa at maglingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So love lang palang kailangan natin. Ganun, amen? Amen. So one step at a time. Hindi naman biglang, Christian ka ngayon, perfect ka na agad sa pagmamahal, but you can grow in love. Sabi sa katabi, let's grow in love. Amen na kapatid? Dahil naniniwala tayo, wala nang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen na kapatid? May natutunan po ba tayo? Amen. So what is our Macarius Challenge? Sige po, tayo tayong lahat. Everybody, don't stop loving like Jesus. Isa pa nga po, don't stop loving like Jesus. Amen mga kapatid? Ang Diyos nga hindi tumigil na mahalin ka. Ang Diyos nga, kahit marami tayong kamalian,
hindi pa rin siya tumitigil na mahalin tayo. Why? Kasi totoo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ngayon na kapatid? And maybe, just maybe, for the month of February, nararanasan mo na para bang mag-isa ka, nararanasan mo na para bang ikaw na lang ang laging bigay ng bigay. Yes, because agape love is about give and give and give and give. Ngayon na kapatid? At hindi ka mauubusan. Bakit? Our lesson for today, the love that never fails. Ngayon na kapatid, hindi ka mauubusan, hindi ka mawawalan, sapagkat ang source ng pagmamahal mo ay walang iba, kundi ang Diyos natin. Can I amen? Let us pray. Panginoon, patuloy po na nagpapasalamat kami, sapagkat napakapuro ng iyong mga salita. Napakabusilak ng iyong mga pangako. Isang payak na pananalita na nagsasabi, love never fails. Simple and yet very profound. Lord, naintindihan namin yung love namin nauubos. Yung love namin tumitigil. Yung love namin napapagod. Buti na lang, mayroon kang pag-ibig na hindi nauubos at nawawala. And you have given that love in our born-again spirit. The agape kind of love. The fruit of the Spirit is love in our born-again spirit. Kaya Panginoon, nagagawa namin yung imposible. Na dati, madali kaming magalit, madali kaming mairita. And here we are right now. One step at a time. You are changing us from glory to glory. Lord, touch our heart. Patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay at patuloy po na hubugin ninyo ang aming mga puso, kagaya ng iyong puso. Na kung ano ang dumudurog sa puso mo, yun din ang dumurog sa aming puso, Panginoon. Kung anong tibok ng iyong puso, ay maging tibok din ng aming puso. Dahil mahal mo ang mga unlovable, mamahalin din namin ang mga unlovable. Father, we cannot do that alone. Thank you, sapagkat may pangako ka. You are Emmanuel. You are working in us and through us. Sinasama mo kami palagi. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya Lord, salamat po. Sapagkat naging Christian kami, nakilala ka namin. And truly, hindi na kami mauubusan ng pagmamahal because your love never fails. Your love never ends towards your children, towards your loved ones. Father, salamat po. Sapagkat sa araw na ito, you have constantly reminded us with your word. Pag binabasa namin ng mga salita, mahal na mahal mo kami at may maganda kang plano para sa amin. And we claim that, Lord, sa lahat po ng mga nanay at tatay na narito na nagsusumikap para sa kanilang pamilya, Lord, grant their wishes and their dreams na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa mga estudyante, Lord, we claim your word na sila'y nakatapos na ng pag-aaral. May magandang buhay, may masaganang buhay, Panginoon. Walang kasalatan sa kanila sapagkat ikaw ang kasapatan nila in the mighty name of Jesus. Sa mga emotionally hurt, sa mga nasasaktan sa kanilang damdamin at puso, Lord, sabi mo, you heals the brokenhearted and binds our wounds. You can heal us from the inside and out. Kaya kami kompleto na, spirit, soul, and body ay pinagaling mo na, pinasagana mo na, at pinasaya mo na sa aming buhay because of the love of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for the unfailing love that you have given us. Kaya naman, Ama, patuloy namin na binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat na nagmamahal ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Anong ating challenge, everybody? Don't stop loving like Jesus. To God be all the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Kung na-bless po tayo, pagpalain po natin ang gawain ng Panginoon.